Isa akong karaniwang tindero sa kalsada ng Maynila, walang kapital, walang koneksyon, at araw-araw ang kinikita ko sapat lang para hindi kami magutom. Pero isang simpleng diskarte, isang kakaibang ideya at isang hindi ko inakalang pagkakataon. Yan ang bumago ng buong buhay ko. Sa video na ito, malalaman mo kung paano ang isang hamak na street vendor na tulad ko ay naging milyonaryo sa Pilipinas, mula sa putik ng lansangan hanggang sa liwanag ng tagumpay. Pero hindi ito basta kwento ng swerte. Ito ay kwento ng diskarte, sakripisyo, at mga lihim na hindi pa alam ng karamihan. Kung iniisip mong wala ng pag-asa ang buhay mo, manood ka hanggang dulo. Dahil sa bawat kabanata, merong aral na pwedeng maging turning point ng buhay mo. At kung gusto mong matuto pa ng mga kwentong tulad nito, tunay, totoo, at inspirasyon mula sa sariling atin, mag-subscribe ka na ngayon at pindutin ang bell icon. At para sa mga gustong sumuporta pa ng mas malalim at maagang makakuha ng eksklusibong content, maging miyembro ng channel. Ito ang kwentong hindi mo akalaing posible sa isang tulad mong Pilipino. Handa ka na ba? Simulan na natin. Kapitulo 1. Lumaki. Ako sa gilid ng rail sa Tondo, Maynila, kung saan ang ingay ng tren ay parang orasan na gumigising sa amin tuwing madaling araw. Sa bawat pagdaan ng bakal na halimaw, nararamdaman ko ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aming barong-barong. Wala kaming kuryente noon. Ang ilaw namin tuwing gabi ay kandila o minsan lamparang pinapagana ng mantika. Ang pagkain ay laging kapos. At madalas kaming natutulog na kumakalamang sikmura. Bunso ako sa 5 magkakapatid. Ang tatay ko ay isang construction worker na palipat-lipat ng trabaho habang ang nanay ko naman ay naglalako ng gulay sa palengke. Sa kabila ng hirap, pinilit nilang mapag-aral kami kahit na madalas kaming maputulan ng klase dahil walang pambaon o pamasahe. Nagsimula akong magbenta ng candy at yosi sa kalsada noong ako'y 10 taong gulang pa lang, habang ang ibang bata ay naglalaro ng tumbang preso o luksong tinik. Ako'y naglalakad-lakad sa pagitan ng mga kotseng nakahinto sa traffic, umaasang may bibili kahit isang stick lang. Sa murang edad, natutunan kong hindi sapat ang magsipag lang. Kailangan ding magtiyaga at marunong makisama. Naging paborito ako ng ilang driver ng jeep dahil lagi kong nilalapitan ng may ngiti at respeto. Boss, isang yosi lang o, 5 piso lang para makauwi kami ng may kanin. Minsan ay bibigyan pa nila ako ng sukli kahit wala silang binili. Hindi, ako matalino sa eskwela pero matalas ako sa diskarte. Habang ang iba'y umaasa sa sweldo, natutunan kong kumita ng pera gamit lang ang 2 kong kamay, kaunting puhunan at malaking lakas ng loob. Sa edad na 14, sinimulan kong maglako ng banana queue at turon gamit ang maliit na mesa na tinulungan akong gawin ng tatay ko. Itinayo ko iyon sa labas ng isang pampublikong paaralan. Doon ako unang natuto ng salitang suki. Araw-araw ay may mga estudyanteng bumibili sa akin at tinandaan ko ang kanilang mga pangalan, pati ang mga paborito nilang order. Hindi ko napansin na lumalaki ang kinikita ko. Mula sa 500 kada linggo, naging 1,000, tapos 2,000. Sa halip na gastusin agad, nag-impok ako ng barya sa isang malaking garapon. Ipinangako ko sa sarili ko, isang araw, hindi na ako magiging vendor sa bangketa. Magkakaroon ako ng sariling pwesto kahit gaano kaliit, pero hindi lahat ng araw ay masaya. Isang gabi, habang pauwi na ako, sinalubong ako ng iyak ng nanay ko. Binugbog ng mga lasing si tatay sa isang bar dahil sa utang na hindi niya naman utang. Dinala siya sa ospital pero wala kaming pambayad. Ang ipon ko ay agad na ubos para sa paunang bayad sa emergency room. Sa halip na manghina, lalo akong ginanahan. Kung hindi ako kikilos, sino pa? Sa mga sumunod na buwan, nagtinda ako araw-gabi. Umaga sa paaralan, hapon sa tapat ng eskwelahan,
At gabi sa harap ng isang call center kung saan maraming empleyadong gutom pagkatapos ng shift. Doon ko natutunan ang kahalagahan ng tamang lokasyon sa negosyo. Hindi sapat na masarap ang produkto mo, kailangan mo rin itong dalhin sa tamang lugar, sa tamang oras. Isang gabi, habang umuulan at wala halos lumalabas sa building, lumapit sa akin ang isang matandang lalaki na nakapayong. Bumili siya ng 2 banana Q at isang turon. Tahimik lang siya pero napansin kong matalim ang mata niya. Parang hindi lang basta-basta bumibili kundi nagmamasid. "Ilan taon ka na?" tanong niya. 16 po, sagot ko. Tumango siya at umalis pero kinabukasan ay bumalik siya. Sa pangatlong araw niyang pagbabalik, inabot niya ako ng calling card. "Kung seryoso ka sa negosyo, tawagan mo ako." Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong pakiramdam na nagsabi sa aking wag sayangin ang pagkakataon. Nang tawagan ko siya, binigyan niya ako ng address sa Makati at sinabing dalhin ko ang mga tinda ko roon sa Linggo ng umaga. Kinabahan ako, pero sinunod ko. Dumating ako sa isang malaking bahay sa loob ng gated subdivision. Doon ko nalaman na ang matandang lalaki ay si Mang Ernesto, isang retiradong negosyante na dating may-ari ng kilalang food chain. Sa likod ng kanyang bahay, may maliit na garden at isang mesa kung saan nakaupo siya. "Ilatag mo ang mga tinda mo," sabi niya. Inilagay ko ang banana Q, turon at ilang puto sa tray. Tinikman niya isa-isa, walang imik. Tama ang lasa, pero may kulang. Tumingin siya sa akin, "Pwede kitang turuan." At doon nagsimula ang pagbabago ng buhay ko. Kapitulo 2 kinabukasan, bumalik ako sa bahay ni Mang Ernesto. Dala ang notebook na binili ko mula sa ukay-ukay at lapis na halos wala ng haba. Doon ko unang narinig ang salitang branding. Ayon kay Mang Ernesto, kahit gaano kasarap ang tinda mo, kung hindi ito maalala ng tao, lilipas lang ito na parang anino sa gitna ng palengke. "Anong pangalan ng negosyo mo?" tanong niya. "Wala pa po," sagot ko. Napailing siya. "Paano mo aasahang magtiwala ang tao sa iyo kung ikaw mismo hindi mo pa pinapangalanan ang pangarap mo?" Gabi-gabi akong hindi makatulog, iniisip kung anong pangalan ng babagay sa produkto ko. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad ako sa bangketa, narinig ko ang isang batang lalaki na sinabihan ng kanyang ina, "Mama, dun tayo bumili sa Kuya Banana." Hindi ko na iyon binitiwan. Ginawa kong opisyal, Kuya Banana, timplang. Tondo lasang tagumpay. Kapitulo 3 sa tulong ni Mang Ernesto, nagsimula akong maglista ng gastos at kita. Dati, umaasa lang ako sa pakiramdam. Kapag mabigat ang bulsa ko, ibig sabihin malaki ang kita. Pero ayon kay Mang Ernesto, ang tunay na negosyante ay may bilang hindi hula. Pinagawa niya ako ng simpleng ledger. Natutunan kong may mga araw na akala ko kumita ako, pero lugi pala dahil sa taas ng gastos. Unti-unti, natuto akong bumili ng sangkap sa mas murang halaga, mag-budget ng puhunan, at magplano ng menu ayon sa panlasa ng target market. Ang banana Q ko ay ginawang mas malaki, mas pantay ang luto at may twist. Nilalagyan ko ng caramelized coating na may konting asin para balanse ang tamis. Sa murang edad, natutunan kong hindi lang lasa ang binibili ng tao, kundi karanasan. At sa bawat tinda kong banana Q, gusto kong maramdaman nila ang pagmamalasakit ko. Kapitulo 4, dahil sa diskarte at gabay ni Mang Ernesto, nakabili ako ng kariton. Dito ko sinimula ng Kuya Banana Rolling Cart. Pinalagyan ko ito ng makulay na pintura at may speaker na tumutugtog ng jingle na nilikha ng pinsan kong mahilig sa beatbox. Napansin ko agad ang epekto. Mga estudyante, tricycle driver at empleyado ng bangko lumalapit para lang makita at marinig ang jingle. Kuya Banana, Banana Q sa puso mo. Napakasimple pero epektibo, tumataas ang benta araw-araw. Hindi na ako umaasa sa suki, ako na ang nilalapitan. Kapitulo Infantas, isang araw, may dumating na mamang may suot na polo na may logo ng isang kilalang supermarket chain.
Ikaw ba si Kuya Banana? Tanong niya. Opo. Sagot ko, gusto ka raw makita ng boss ko. Interested siya sa produkto mo. Akala ko biro lang, pero kinabukasan, nasa opisina na ako ng may-ari ng supermarket. Pinatikim ko ang banana cue ko. Hindi siya agad nagsalita. Pwede naming ilagay ang produkto mo sa mga food kiosk sa loob ng mall, sabi niya. Pero kailangan mong i-standardize ang recipe para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung paano mag-standardize. Lahat kasi ay tantya lang. Pero tinuruan ako ni Mang Ernesto. Tinimbang namin ang bawat saging, sukatan ng asukal, tamang oras ng pagluluto. Lahat isinulat, lahat inulit. Kapitulo 6. Nagbukas ang unang Kuya Banana stall sa loob ng mall sa Quezon City. Ako mismo ang nagbabantay sa unang linggo. Laking gulat ko nang makita ang pila sa unang araw. Marami pala ang nakakita sa video ko na kumalat sa TikTok. Isang vlogger ang nag-feature sa akin matapos bumili at matuwa sa jingle ko. Doon ko nakita ang kapangyarihan ng social media. Habang ang ibang negosyo ay namumuhunan ng libo-libo sa ads, ang video ko, libre pero milyon ang views. Kapitulo 7. Dahil sa dami ng orders, kinailangan kong kumuha ng tao. Pero hindi ako kumuha ng kung sino lang. Inuna ko ang mga dating tambay sa amin, mga kababata kong hindi nakatapos, pero masipag. Tinuruan ko sila ng paraan ko ng pagluluto, ng pakikitungo sa customer at higit sa lahat, ng disiplina sa pera. Nagulat ako sa epekto, mas naging loyal ang mga tao ko. Hindi lang sila empleyado, kundi bahagi ng pamilya ng Kuya Banana. Kapitulo 8. 1 taon matapos ang unang stall, meron na kaming 5 branches. At lahat ay may parehong lasa, parehong serbisyo at parehong kwento. Mula sa kalye ng Tondo hanggang sa mga mall ng Quezon City, Makati at Pasay. Nagsimula na ring lumapit ang mga investor. Ang iba ay gusto lang kumita, pero ang hanap ko ay yung may malasakit sa kwento ko. Tinanggihan ko ang 1 milyon offer dahil gusto nila palitan ang pangalan ng brand. Hindi pera ang tunay na kayamanan. Ang tunay ay ang kontrol mo sa sariling pangarap. Kapitulo 9. Muling dumalaw si Mang Ernesto. Handa ka na, sabi niya. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Handa ka nang mag-mentor ng iba. At doon ko napagtanto na hindi lang negosyo ang binuo ko, kundi oportunidad para sa iba. Nagsimula akong mag-conduct ng libreng seminar sa barangay tungkol sa street food business. Dinala ko ang kwento ko sa mga kabataang katulad ko. Walang puhunan, pero may pangarap. Tinuruan ko silang mag-budget, gumawa ng recipe at humarap sa customer. Kapitulo 10. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga papel sa opisina, napatingin ako sa bank account ko. Lampas 10 milyon na ang laman. Hindi ako makapaniwala. Mula sa barya sa garapon hanggang sa bank account na may 7 zero. Pero hindi ako umiyak, tahimik lang akong ngumiti. Hindi dahil sa pera, kundi dahil natupad ang pangarap ng batang naglalako sa kalsada. Kapitulo 11. Nagpatayo ako ng commissary sa Tondo. Doon ginagawa ang mga sangkap para sa lahat ng branches. Sa taas ng building, merong maliit na kwarto na tinawag kong Kuya's Room. Isang lugar para sa mga batang gustong matutong magnegosyo. Libre ang gamit, libre ang mentoring. Kapitulo 12. Isang umaga, habang nasa TV interview ako, tinanong ako ng anchor, kung babalik ka sa pagiging street vendor, gagawin mo ba ulit? Tumawa ako. Hindi lang gagawin, ipagmamalaki ko pa, dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya, kundi sa layo ng nilakbay ng puso. Kapitulo 13. Ilang taon pa ang lumipas, lumago ang Kuya Banana. Mayroon na sa Cebu, Davao at maging sa Hong Kong para sa mga OFW, pero hindi ako nakalimot. Bawat bagong branch ay may larawan ng maliit kong kariton at quote na nagsasabing, dito nagsimula ang lahat. Kapitulo 14. Ngayon, milyonaryo na ako, pero sa tuwing dumadaan ako sa gilid ng Riles sa Tondo, humihinto pa rin ako.
Tinitingnan ko ang mga batang naglalaro sa putikan at kinakausap ko sila. Alam niyo ba, diyan din ako galing. At kapag tinanong nila kung paano ako yumaman, sinasabi ko lang, nagtiwala ako sa sarili at hindi ako tumigil. Kung napanood mo hanggang dulo, alam mong ang tagumpay ay hindi eksklusibo sa may pera o koneksyon, kundi sa may determinasyon, diskarte at pusong hindi sumusuko. Mula sa pagiging simpleng street vendor hanggang sa pagiging milyonaryo, pinatunayan nating kayang-kaya rin ng isang Pilipino ang umasenso basta't may tamang mindset at kilos. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong totoong Pinoy na magbibigay lakas ng loob at kaalaman. At kung gusto mong suportahan ang channel at mauna sa mga eksklusibong kwento, maging miyembro na rin, ay comment mo sa baba. Ano ang pangarap mong negosyo at anong unang hakbang ang gagawin mo para simulan ito? Gusto naming marinig ang kwento mo. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na kwento ng tagumpay.